going to Kuala Lumpur, yun yung itinerary ko. And then after that, I'm going to Singapore. Paupo ako. And then after that, after... Hello, kamusta? Ito, Ay, good news ako sa inyo. Ano yun? May trabaho na. Yay! Oh, that's very good. Paramdam. Ako naantay ko na lang yung tawag. Ako interview na lang. Ikaw, Ah, wait. Someone tweeted me. Okay, ano yan ulit? Travel ako because travel na lang. And then, saka na yung trabaho siguro, kasi may naghintay, naman, marami naghintay sa akin connections. Bakit? Sayang naman may opportunity at magtrabaho. Hindi yung pwede. Travel ka yan. Okay, sige. Napaka mo, puro aura. Ito na lang. Sige na. Ito Okay. na lang. Kasi may nakilala akong bata sa Pilipinas. Can you tell something about that kid? Kasi sila nagtatrabaho sila. Madaling araw pa lang nagsisimula na sila. That's, Hanggang gabi na, hanggang maubos yung pahinga. Ngayon, ito, ikakwento ko mas detalyado. Saan ka man lumingon sa anumang parte ng Pilipinas, ay makakita ka ng mga bata sa lansangan. Sa mga oras na sila ay dapat nasa paaralan, sila ay nasa lansangan at naghahanap buhay. Sila ay nagbebenta, namamalimos, at nagpupunas ng mga sapatos ng mga pasahero sa jeep. Ano nga ba ang sitwasyon ng kabataan natin ngayon? Alamin natin kung ano nga ba ang batayan upang masabi na ang isang menor de edad ay nakikibahagi sa paggawa. Ayon sa Cars Hub, ang child labor ay tumutukoy sa isang menor de edad na pinaghahanap buhay o naghahanap buhay. Ito man ay sapilitan o kusa. Sa pag-iikot namin sa labas ng pamantasan ng Santo Tomas, ay may isang batang pumukaw ng aming pansin. Siya ay may dalang paninda at kanya itong inaalok sa mga mag-aaral ng pamantasan ng Santo Tomas. Naglakas kaming lapitan ng bata upang malaman ang kanyang dahilan bakit siya kailangan magbenta sa kabila ng musmus niyang edad. Aming napag-alaman na ang kanyang pangalan ay John Paul Senya at siya ay 12 taong gulang. Kasama niyang magtinda ang kanyang kapatid ang pangalan ay Jasmine at ang kanilang tito na pangalan ay Janjan. Ayon sa ILO or International Labour Organization noong 2015, umabot ng 875,000 ang mga bata na may edad 5 hanggang 14 ang may kinalaman sa child labor. Samantalang 1,221 naman ang mga bata na may edad 15 hanggang 17 ang may kinalaman sa nasabing problema. Dahil sa statistikang nakalap, nasasabi na hindi lamang ang mga nasa wastong edad ang naghahanap buhay dahil sa hirap ng ating bansa. Sinasabi sa Labor Code of the Philippines na ang wastong edad na makapagtatrabaho ang isang bata ay 15 taong gulang. Ngunit ito ay nararapat lamang na may pahintulot na magulang at hindi dapat naapektuhan ang pamumuhay nito. Ilan pa sa mga batas na nagsasaad ng ganitong uri ng panuntunan ay ang Child and Youth Welfare Act at ang DOLE Department Order No. 18. Dito, hanggang alas 12 ng umaga. Hindi po parang delikado yun? Nagdumula ka na. Ha? Ngayon, di ba na news of the pen? Hindi mo ba parang delikado yung alas 9 ka na? Inabot na kami ng dilim sa pakipag-usap sa mga batang ito. Kaya naman nagdesisyon ng aming grupo na isama sila sa aming pagkain ng hapunan upang makilala namin sila ng lubos at mahingi ang kanilang tirahan para makausap din ang kanilang mga magulang. Dahil sa child labor, sila ay pinagkaitan ng kabataan na dapat nilang tinatamasa. Bukod dito, sila rin ay nahihirapan sa pisikal, emosyonal, at mental na pamumuhay. Sa kabila nito, ang pamahalaan at piling non-government organizations ay gumawa ng programa kung saan maaari nitong solusyonan ang problema ng child labor sa Pilipinas. Isa na dito ay ang 4Ps,
Pagtawid Pamilya Pilipino Program, kung saan ang layunin nito ay bigyan ng kaukulang pera o halaga ang pamilyang Pilipino na nagkukulang sa pinansyal na aspeto ng buhay. Inaasahan ng gobyerno na sa programang ito ay matutugunan na ng bawat Pilipinong naghihirap ang kanilang basikong mga pangangailangan. Paano natutugunan ang problema ng child labor sa pamamagitan ng inyong ahensya? Yung DSWD, meron kami yung program na tinatawag na Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Yung 4Ps ay nagbibigay ng cash grant sa mga kabataan para siguraduhin na sila ay nasa eskwela. So, sa pagsisigurado na sila ay pumunta sa paaralan, naiiwasan yung paglaganap ng child labor. So, binibigyan yung mga pamilya ng 300 pesos a month kada bata kapag nakita sa pamamagitan ng pag-check ng attendance sa mga teacher na sila ay pumapasok sa school. So, yun yung isa. Pangalawa, so una yung 4Ps, education grants. Pangalawa, meron ding Barangay Council for the Protection of Children. So, yung Barangay Council for the Protection of Children ay mayroong grupo, kasama dyan yung mga volunteers sa barangay at social workers na sinisiguro na yung mga bata ay hindi na-engage sa child labor at kung sila man ay na-engage sa child labor, binibigyan sila ng counseling at kinakausap para mapigilan yung kanilang pakikilahok sa mga child labor activities. So, sa tingin nyo ba, sapat na yung hakbang na nagagawa natin ngayon para matugunan yung suliranin sa child labor? Ako in the past years, bumawas talaga yung incidence ng child labor. Sa dami na rin ng mga programs na binibigay. Pero hindi natin maikakaila na patuloy pa rin nangyayari yung child labor. So, meron pa lang tayong mga kaunting mga munisipyo at mga sitio na zero incidence of child labor. Pero not majority. Wala pa rin sa kalahati ng mga probinsya at ng mga munisipyo ang zero incidence of child labor. Ibig sabihin marami pang mga kailangang gawing hakbang, lalo na sa level ng lokal na pamahalaan para mabigyan ng pondo at mabigyan ng pansin yung pagsisigurado na yung mga bata ay hindi nakikilahok sa child labor. Okay. So, bukod sa DSWD, meron pa bang mga ibang ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa mga gantong suliranin? Actually, ang lead agency talaga ng anti-child labor is yung DOLE or Department of Labor and Employment. Sila yung nagko-convene ng interagency committee para pag-usapan at pagplanuhan kung paano mababawasan ang child labor. So, kasama na dito yung mga contribution ng iba't ibang agencies tulad ng DTI or Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Environment and Natural Resources para magbigay ng mga livelihood programs para sa mga magulang ng mga kabataang nai-involve sa child labor. At pag binigyan ng livelihood assistance yung mga magulang, ninanais na sana mabawasan na yung pagtatrabaho ng mga bata. So, yun ang mga iba't ibang agencies. Pero ang nakapronta talaga dito sa baba, sa ground level, is yung mga local government units na pinangunahan ng mayor. At sila yung gumagawa talaga ng local action plan para matigil na yung child labor. So, last question po. So, kung isa-summarize po natin, sa tingin po ninyo, ano yung current situation ng child labor ng bansa natin? Ako tulad ng nabanggit ko kanina, masasabi ko na nabawasan na talaga yung incidence ng child labor in the past 6 years. Lalong-lalo na dahil sa kampanya ng DOLE na magkaroon ng zero incidence of child labor. At pangalawa, naging mas mahusay yung convergence ng mga iba't ibang ahensya para magplano at mag-implement ng mga programa ng livelihood para sa mga magulang at ng educational assistance sa pamamagitan ng 4Ps para sa mga kabataan na magsisigurado na sila ay huwag ma-involve sa child labor at ma-prioritize nila yung kanilang pag-aaral o yung education nila. Ganun pa man, katulad din ng nabanggit ko, hindi pa talaga natin na-achieve yung target na zero incidence of child labor on a national level. Mayroong mga probinsya, mga region na zero incidence of child labor, meron namang wala pa. So, marami pang mga kailangan gawin and kulang pa ng resources and kailangan din ng mas mahusay na pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Tingin ko kailangan din na magkaroon ng mga family development sessions sa mga magulang kasi hindi lang naman yung pamahalaan yung kailangan rumisponde sa issue ng child labor pero sa hulit-huli ito ay desisyon ng mga magulang. So
kung ang mga magulang ay matuturuan at makukumbinse na pigilan ng mga anak nila na dalhin sa child labor activities yung mga anak nila, ay sigurado ako na mas mababawasan pa yung incidence ng child labor sa bansa. Thank you po. Nung sumunod na araw, nagpa siya ang aming grupo na tuntunin ang tirahan ni John Paul. Hindi kumpleto ang binigay niyang address, kaya medyo nahirapan kaming hanapin ang kanilang tirahan. Nagtanong-tanong na lamang kami sa mga tao upang matunton ang bahay nila John Paul. John Paul Reyes po. John Paul. Ano yung hinahanap nyo? Ano yung hinahanap dyan? Mga tindahan na gagawin. Pangalan, nagtitiro na sa Pagite. Nagtitiro na sa Pagite yun. Pangalan sa may kanto na yun. Tapos sa iskinita ng Tonto Hospital, puro Nga to. May natawid na ito. Salamat. Famous na. Yung isang kasama, yung anak ko kasama yung dyan. Ay, dyan ka nandiyan ka ba? Dyan, gusto niyo mga dyan dyan. Pag alis sila, sasampalin nila. Nandito kami ngayon sa Barangay 215, Zone 20, kung saan nakatira si John Paul at Jasmine Senyas. Ngayon, kakapayanamin natin sila kung ano nga ba ang kanilang totoong storya. Dati dito sila. Nangupahan ni nanay niya sa kabilang looban. Ngayon, nung nangupahan, bumalik ulit niya siya sa lola niya sa kalooban. Pero ngayon sa akin sila nakatira. Dahil nagtitinda nga sila sa gabi. Kasi dito siya nag-aaral. Para mas malapit. Kasi kung sa kalooban, namamasahin sila araw-araw sa kwenta. Kwentuhan mo naman ako tungkol sa sarili mo. Anong pangalan mo? John Paul, Ilang taon ka na? 12. 12. Saan ka nag-aaral? Pagkara kayo elementary school. Ilan kayong magkakapatid? 4. Apat. Pang ilan ka? Panganay, bunso? Panganay po. Panganay ka. Nung nakaraan, nakita ka namin sa Pinoval, nagtatrabaho ka. Anong nilalako mo? Chichirya. Chichirya, yung nasa basket. Bakit ka nagtatrabaho? Para may pangkain. Para may pangkain. Hindi ba sapat ang kinikita ng mga magulang mo, ng lola mo? Ibo kasi po yung inigita po ng iba. Yung sobra po, yung sobra po pinangkakain namin. Pinangkakain nyo. Bakit? Ilan ba kayong nakatira dito sa bahay na to? Marami din natutulog dito. Mga Mga barkada ng tito ko. malaki kayong pamilya sa madaling salita. Paano ka nakakapag-aral no? Nagtitinda ka hanggang diba? Alas 12 ng madaling Nagtitinda ako araw. ng umaga. Tapos, papasok kami ng alas 11, tapos uwi kami ng alas 6, tapos tip na kami. Alas 11 ang pasok mo. So, 11 a.m. hanggang anong oras? 6 p.m. Tapos, pagdating mo dito, pupunta ka na ng Pinoval, UST. 6 p.m. hanggang mga 12 a.m. ulit ng madaling araw, nagtatrabaho ka na. Kinakaya nabanggit mo kanina na sa pagkain nyo, ginagastos yung kinita mo. So, magkano ang kinikita mo sa isang araw? Minsan, pag matumal,
300 plus. Pero pag mabili, 600. Talaga? E di, ang laki din nun. 300 kapag matumal, 600 kapag malakas. Lahat yun binibigay mo sa mga lola at lolo mo o pati sa mga magulang mo? Sa mama na lang. Sa mama mo lang binibigay. Ngayon, ano yung gusto mong maging pangarap o maging trabaho sa hinaharap? Architecture. Architect. Gusto mo maging architect, ikaw yung gagawa o magde-design ng mga bahay. Bakit yun? Ano? Wala Gusto ko lang. lang. Di mo ba pangarap na balang araw magkaroon din kayo ng sariling bahay? Matutulungan mo yung mga magulang mo, yung mga kapatid mo, lalo na panganay ka. Diba? Ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Joan Reyes Senya. 30 years old na ako. 30 na po kayo. Ilan po ang anak nyo? 4. 4. Si John Paul po ang Panganay. panganay, diba? Paano po kayo napunta dito sa Maynila? Ano po, dito na po kami pinanganak ng nanay. Pero po ang sabi po niya kanina, may bahay daw po kayo sa Caloocan. O, dun po sa biyanang ko. Yung sa Biyanan. Bali sa nanay po ng asawa, mga magulang po ng asawa niyo. Bakit po kayo lumipat ulit dito? Hindi po kasi dun po yung, wala po kasi kaming bahay. Diyan lang po kami natutulog sa labas ng bahay kapag mga nakaligpit na yung sa labas. Kaya doon kami, dinala namin yung mga gamit namin doon. Pero kami, dito kami natutulog sa labas. Dito po. Hmm. Ano pong ginagawa niyo para kumita? Nagtitinda ng sampagita, tapos sila, tinutulungan din nila ako. Nagtitinda rin sila. Ilang taon po yung pinakabata niyong anak? 1 taon. 1 taon? Nasaan po yun? Nandun po sa biyanan ko kasi may sakit siya ngayon kaya Bali namin po siya- yung 3 anak niyo ang kasama niyo dito. 2? yung isa nandun din. Yung Yung sumunod. 2 po, nandun din sa biyanan niyo. Magkano po ang kinikita niyo sa isang araw? Isa kumikita kami ng 150, ganun. 150 po sa pagtitinda po. Sa pagtinda ng sampagita. Ano pong masasabi niyo dun sa pagtatrabaho po ng anak niyo? Totoo lang, ayaw ko silang pagtindahin, gawa na kasi syempre, mga bata pa sila, kaya lang din. Dahil sa gusto rin din naman nila na, sabi ko, huwag na kayo magtinda. Hindi, mama, magtitinda kami kasi may mga gusto din silang bilhin na hindi ko rin mabibigay. May mga gusto silang bilhin laruan, hindi ko man naman mabibigay yun. Gawa na syempre, pambibili nila, pangkakain na lang namin. Kaya kahit nasabihin ng ibang tao na ba't mo pinaghahanap buhay ang mga anak mo, wala din ako magagawa kasi naman din na magnakaw din yung, di ba po, sa hirap po ng buhay, ultimo bata po ngayon nagtatrabaho na, di ba po. Ang ano lang sa akin na, mahalaga lang sa akin, hindi sila nagnakaw o nanghihingi lang. Kahit pa paano, pinaghihirapan din nila yung kinikita namin tsaka yung pinambibili nila ng mga gamit nila. Saka sa Ko lang, masahe ko sa kanya, kahit na ganito kami mahirap, ang ano ko na sana mag-aaral lang talaga sila kasi wala ako ipapamana sa kanila kundi yun lang. Mawala man ako, at least may alam sila sa mundo. para naman po sa susunod nating mga kandidato sa gobyerno po natin. Nasusunod na sana nga na sinasabi nila na tutulungan na nga nila yung mga mahihirap. Sana nga magkatotoo kasi siguro sa tagal-tagal na marami na rin nagsasabi ng ganun, parang wala naman kaming di nararamdaman. Puro din ganun. Kasi mga tulad sa mga DSWD, may makukuha nga pero hindi naman talaga yung total na talaga na amount na nakukuha mo dahil alam mo naman talaga na yung amount na nakukuha mo kasi pero hindi po talaga siya totally ganun talaga. Di may iwasan talaga kahit saan. Nais ko sanang malaman ang mali sa katotohanan. Sa aming nakita ngayon, hindi namin inakala na maaari nga palang pagsamahin ng kasiyahan at kahirapan sa isang lugar. Ang pamilya Senya, si John Paul, si Jasmine, pinatunayan nila sa amin na
kahit na sila ay nahihirapan sa buhay, maaari pa rin sila maging buklod na pamilya, masaya. Sa makatuwid, isa lamang siya sa libo-libo ng mga kabataan na napipilitang maghanap buhay dahil sa hirap ng buhay. Yung mga programa para sa kanila, bigay ng gobyerno, at kasama na rin dito ang pribadong sektor. At sa kabila nito, isang realidad pa rin na araw-araw ay parami sila ng parami. Nasa na nga ba ang sinasabi ni Gardner Rizal na ang mga kabataan ang pag-asa ng bansa? Grabe naman your story. It's a very, very eye-opener talaga for a person like me. Oh my gosh. Ngayon, mas naintindihan mo na dapat, Yes. pag may opportunity tayo magtrabaho, dapat magtrabaho tayo. Kasi hindi lahat binibigyan tayo. You're right. Ate mo, maiyak-iyak ka ba? Kanina pa travel ka pa nalalaman? O ano na ngayon? Ano na plano mo? Okay. May job opportunity na nagitay sa akin. I drop it na. Para work na lang.